Tulog pa din ang kambal nang makauwi kami. Hinatid ni Aaron ang kambal sa kanilang kwarto. Naiwan ako sa sala at sunod-sunod ang mga delivery nang makauwi kami. Nang tingnan ko ang mga ito ay karamihan sa mga iyon ay para sa akin. Meron din sa kambal. Isang set ng pink toy playground. Ang sunod kong binuksan ay tumambad sa akin ang iba't ibang klase ng undergarments. May swimsuit, two-piece, one-piece, lingerie at meron pang tibak. What? Lahat? Pambebe time? Napangiwi ako nang itaas ko ang tibak gamit ang aking dalawang daliri. Tinitigan ko iyon. Hindi naman ako gumagamit ng ganito. Bakit mayroong ganito? Habang nasa ere ang kapirasong tela ng pante, dumating naman si Aaron. Kakababa niya lang at natigilan siya nang makitang nasa ere ang tibak na hawak ko. Natigilan ako at nang mahimas-himasin ay ibaba ko kaagad ang tibak na hawak ko. Ano? Bakit mayroong ganito? Bigla ako nautalya. Lumapit siya sa akin. Binili ko yan para sa'yo. Maangal ka pa. Hindi naman ako nagsusuot niyan eh. Reklamo ko sa kanya. Make it souvenir. Kaagad naman ang sagot niya. Tibak gagawing souvenir? Bastos. Pakiramdam ko namumula ang pisngi ko dahil sa pag-iinit ng aking mga pisngi. Kauli-ulihan kong nailabas sa paper bag ay isang brochure. Nanlaki ang mga mata ko. Paano niya nalaman yung size ko? It fits your chest perfectly. Noon lang medyo jolens pa yung dibdib mo pero ngayon, ang laki na ng pinagbago. Kaya alam kong tamang-tama yan sa sukat ng dibdib mo. Sumama ka agad ang tingin ko sa kanya at mas lalo yatang namula ang mukha ko sa sinabi niya. Kahit kailan talaga pervert ka. Inis na inirapan ko ito. Pilyo ang mga ngiti nito na iginanti sa akin. You should be thankful, cause I think I'm the only pervert who is perfect. I know you love this pervert, Ali. Kaya huwag kang magkamali na magpapapansin sa Rosie na iyon. Maybe, this pervert will lock you in the room so you can get out. Tied to the bed with your legs apart. Do you want me to do that, Ali? Napalunok ako sa sinabi niya. Kaya huwag kang magkakamali, Ali. Muli ay pahabol niya. Hindi ako nakapagsalita sa mga banta niya. Nagawa niya na sa akin iyon noon. Iniwan ko siya sa sala. Hindi ko dinala sa kwarto ng kambal ang mga pinamili niya para sa akin. Hindi ko yun tatanggapin. Pagpasok ko sa kwarto ng kambal ay nagubad kaagad ako. Magbibihis na sana ngunit wala ang mga damit ko sa lagayan nito. Teka, nasa na mga damit ko? Hinalugog ko ang buong kwarto ngunit hindi ko makita ang mga damit ko. Nasa na? Aaron Spilvey. Pili ako na pangiti na umalis sa Ashley at umakyat sa kwarto nila ng kambal. Magtataka ang babaeng iyon kung nasa na mga damit niya. Dapat lang sa akin siya tumabi. She's my wife and I need her every night. I took my phone and called an agency. I need 2 bodyguards who can be trusted. Yes, Mr. Anderson. Sagot ng babae sa kabilang linya. I need 2 bodyguards who can be trusted. For whom, Mr. Anderson? For my wife. Okay, Mr. Anderson. Hintayin niyo lang po bukas. Meron po kami padadala sa bahay ninyo. It's up to you to do the interview to find out if they can be trusted. But don't worry, all their important details are on the resume and their records are clean. Paliwanag ng babae. Okay, hihintayin ko bukas. Pinatay ko na rin ang tawag. Kailangan kong bigyan ng bodyguard si Ali para hindi makaaligid sa kanya ang Rosie na iyon. He has no right to stare at my wife for a long time. I should be the only one staring at my wife. Just me and no one else. Ashley's POV. Napakamot ako sa ulo. Pinulot kong muli yung uniform ko para isuot itong muli. Wala akong bihisan kaya lalabas akong muli na naka-uniform. Nang matapos na pagbibihis, may kumatok naman sa pinto. Ma'am, si Nanay Nalia. Ma'am Ashley, hinihintay na po kayo ni Senyorito sa silidin niyo. Ano? Huwag niyo sabihin si Aaron na naman na may pakada nito. Wala akong choice kundi ang pumunta sa kwarto ni Aaron para kumuha ng damit na pamalit. Bakit ba kasi itong lalaking ito'y nangunguha lang ng gamit ng walang paalam? Inilipat ang mga gamit ko nang hindi man lang sinabi sa akin. Humugot ako ng lakas at tuminga ng malalim bago ko binuksan ang pintuan ng kwarto. Mabuti na lang at wala dito ang mokong. Dahan-dahan kong inihakbang ang aking mga paa. Pagdating ko sa kami nandoon, nagkalat ang mga underwear ko. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ginawa niya sa mga underwear ko? Kagad ako lumapit sa kama para isa-isang kunin ang mga panties ko na nakalatag sa kama. Tapos nabunot ako sa aking buhok dahil halos lahat ng panty ko'y nakakalat. Anong kalokohan naman kayang ginagawa ni Aaron?
Napalingon ako sa kinaroroon ng banyo nang bumukas ang pintuan noon. Iniluwa mula doon sa Aaron na katatapos lang maligo. Napaawang ang labi ko sabay ng paglipat-lipat ng aking paningin. Napalunok ako nang bumaba ang aking paningin sa puso nito na medyo mabuhok. Nagpupunas ito ng kanyang basang buhok nang mapatingin sa akin. Here. Naglakad itong palapit sa akin. Tila wala lang sa kanyang nandito ako at nakikita kong nakakalat sa kama mga undies ko. Aaron, anong ginawa mo sa mga panty ko? Bakit nakakalat sa kama mo? Tanong ko kaagad sa kanya. Yan ba? Inilabas ko para itapon. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Ano? Bakit mo naman tatapon mga panty ko? Balo ka ba? Halos masigawan ko siya. Hindi ako makapaniwala ipatatapon niya mga panty ko maayos pa naman ang mga iyon. Huwag ka na magsuot ng panty. After all, I'm just staring it. Walang kagatol-gatol na sabi nito saka naglakad sa kanyang wardrobe. Binaliwala ang pagrereklamo ko. Napasabunot na lamang ako ng aking buhok dahil sa mga kabaliwan nito. Pinagpatuloy ko ang pagpulot ng mga ito. Nakita kong aking bag sa tabi kaya kinuha ko iyon para doon ko ilagay. Napalingon siya sa akin pero tapos ko nang maligpit ang aking mga panty. Ali, saan ka pupunta? Tanong nito na makitang palabas ako sa kwarto niya. Lalabas na. Kinuha ko lang mga gamit ko dahil magbibihis ako. Sagot ko dito at nagpatuloy sa paglalakad ngunit nang marating kong pintuan ay bigla na lang itong lumitaw sa aking harapan. Hindi ka lalabas ng kwarto dahil dito ka matutulog. From now on, you will sleep next to me. If you have a complaint, I don't have time for your complaint. Hinawi niya ako at saka niya inilak ang pinto ng kwarto niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Hahanapin ako ng kambal kapag nagising. Sinundan ko siya palapit sa kanyang kama. Ibinilin ko na sila kay Nanay Nelia. Pumarap siya sa akin. Ngayong gabi lang, Ali. Ako naman ang pagbigyan mo. We'll just sleep and I won't do anything. Patuloy na sabi niya. Hindi na lamang ako umangal pa. Hinayaan ko na lang ang gusto niya. Kinuha ko ang dalawang malalaki at mahabang unan para ilagay sa gitna ng kama sa pagitan namin dalawa. Anong ginagawa mo? Kumunot ang noo niya. Nilalagyan ko ng bakod para siguradong wala kang gagawin. Nakapamewang na sabi ko sa kanya. He chuckled. You're so sexy in that position, baby. I love it. Pilyo itong napangiti saka pinasadahan ako ng tingin. Ginantihan ko ito ng masamang tingin. Nagpatuloy ito sa kapilyuhan niya. Do you think those pillows can stop me? Ngumiti ito. Labas ang pantay nitong mga ngipin. Oo, basta ilalagay ko yan sa gitna para sure. Muli ako namewang sa kanya. Natatawang umiling-iling naman ito. Ano nakakatawa sa ginagawa ko? Tinalikuran ko na lamang ito at naglakad patungo sa banyo. Sa halip na makipagbangayan sa kanya, bakit hindi nila ako maglinis ng katawan para mawala ang inis at init ng ulo ko sa kanyang pagmumuka. Naisipan ko na lang na magbabad na lang muna para paglabas ko, siguradong tulog na si Aaron. Habang nasa bathtub ay naisip kong alok sa akin ni Mr. Rossi. Hindi naman talaga ako sasama sa kanya sa party. Nagsinungaling akong pumayag ako sa alok niya pero ginawa ko lang iyon para makalabas na ako sa office niya. Gagawa na lang ako ng dahilan para hindi makasama sa party na sinasabi niya. Makalipas ang ilang minuto kong pagbababad sa bathtub ay umahon na rin ako para magbanlaw ng aking katawan. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas na rin naman ako para pumunta sa wardrobe at magbihis. Lumabas akong tanging tuwalya lang ang nakatakip sa aking katawan. Sinulyapan ko sa kama si Aaron, nakatagilid na nakatingin sa direksyon ko ngunit nakapikit. Mukhang tulog na nga yata. Buti naman kung ganoon. Nagtungo ako sa wardrobe ngunit wala ang mga damit ko. Sexy nighties yung mga nakikita ko. Nasaan ang mga damit ko pantulog? Saan inilagay? Nilapitan ko si Aaron para tanungin ngunit tulog kaya hindi ko na lang itinuloy pa na tanungin ito. Ayoko rin naman siyang gisingin kaya wala akong choice kundi lumabas para puntahan si Nanay Nelia. Nasa silid dito ng kambal. Isang mahinang katok ang ginawa ko bago ko tuluyang binuksan ang pintuan ng kwarto ng kambal. Napatayo si Nanay Nelia nang makita ko. Ma'am, kayo pala. Pinigilan ko siyang tumayo. Muli kong pinaupo. Nanay Nelia, gusto ko lang po sanang itanong kung nasan po ang mga damit ko. Alam niyo po ba? Naku, Ma'am Ali. Hindi ko po alam. Si Sir Aaron lang po may alam dahil siya po ang kumuha ng mga damit ninyo. Pinigilan ko ang sarili na mainis. Pinaglalaroan yata ako ni Aaron. Sige po. Babalik na lang ulit ako sa kwarto ni Aaron. Paalam kong muli at muling sinulya pa ng kambal ngunit ang himbing naman na ng tulog. Naiinis na pumasok ako sa kwarto ni Aaron.
Saan niya kaya inilagay ang mga damit ko? Natigilan ako sa kanyang harapan at napatitig sa tulog niyang muka. Nagdadalawang isip kung gigisingin ko ba ito. Sa huli nagawa ko siyang gisingin. Marahan kong kinalabit ito. Aaron, pangigising ko. Uy, Aaron! Sa inis ko'y nalakasan ko na ang boses ko. Tila nagulat pa ito, unti-unti minulat ang mga mata. What? Yung mga damit ko, nasa na? Nag-isip muna ito bago sumagot. Tinapon ko na. Ano? Tinapon mo? Nababaliw ka ba? Isusuot ko yun. Inis na sabi ko sa kanya. Bukas mo na lang hanapin ang mga damit mo, matulog ka na. Magbihis ka na lang ng pagtulog mo na nasa wardrobe. Di ba? Nasa wardrobe nga, pero mga nighties lang naman yung nandoon. Reklamo ko sa kanya. Di yun ang suot mo? Kakamot-kamot ako sa ulo habang naiinis sa kanyang pagmumuka. Kasi nakahubad ka, natatabi sa akin. You only have two choices, Ali. Are you going to be naked next to me? Or are you going to wear your nighties that are in your wardrobe? Sumilay ang kapilyuhan ng ngiti sa labi nito. Nagbabalo ka na talaga. Inis na tinalikuran ko na lang ito para bumalik sa wardrobe at magbihis. Wala na akong choice kundi isuot na lang muna ang lingerie ko. Pagbalik ko sa kamay, gising pa ang mokong at dinaanan ko na lang ito ngunit napansin niya ako. Spot, sweetie. Komento nito. Narapan ko na lang ito. Saka lumapit sa kama at kaagad na hinila ang kumot. May mga nakaharang naman na unan sa gitna. Tumagilid ako at tinalikuran nito. Good night. Kahit inis ako'y nagawa ko pa rin naman siyang batiin bago ko ipinikit ang aking mga mata. Sa pagpikit ko'y naramdaman ko unti-unting pagbaba ng kumot sa aking mga hita. Naimulat ko ang aking mga mata. Saka humarap sa pwesto ni Aaron. Nagulat ako nang makitang wala na mga una na silbing harang ko sa pagitan namin dalawa. Aaron, anong ginagawa mo? Sa isang iglap, nasa tabi ko na siya at kaagad na nasa ibabaw ko. I want you so bad, Ali. I've been trying to stop myself but I can't. It's like I'm wasting time if I pass this night without being able to claim you. Ano? Lumakas ang tahip ng aking dibdib lalo na nang bumaba ang kanyang paningin sa nakalantad kong cleavage. Napalunok ako sa klase ng kanyang mga titik. Aaron, ano ka ba? Malis ka nga dyan. Nang matauhan ay tinulak ko ito paalis sa ibabaw ko ngunit hindi ko siya kayang itulak paalis. Kinagulat ko nang pigilan niya magkabilang kamay ko at inilagay sa ibabaw ng aking ulo. Mas lalong lumakas ang kaba sa aking dibdib sa mga oras na iyon. Aaron, tanging nasambit ko sa gitna ng kanyang mga titig. He licked his lips. His face lowered to my chest and I closed my eyes when his lips touched my body. You smell good, Ali. Bulong nito sa gitna ng kanyang mga halik sa bawat parte ng aking katawan. It's all mine, Ali. No one else will claim it but me. That fucking asshole. Don't entertain that again. You know how I get mad. Don't try me. Bulong niya. Napapikit ako sa hiya. Bakit ba kapag sa Aaron, hindi ako nakakatanggi? Nakakahiya. Tuluyan niya ng hinubad sa akin ang suot kong lingerie. Pagkatapos ay tinitigan ako ng matagal. Pagkatapos magsawa sa pagtitig, sa kanya ako sinunggaba ng halik. Kinaumagahan halos hindi ko maigilaw ang aking mga hita dahil sa hapdi ng pagitan nito. Tila kasi walang kapaguran si Aaron at paulit-ulit niya akong inangkin kagabi. Sinulipan ko ang wall clock. Nanlaki kaagad ang mga mata ko nang makitang 9:00 na ng umaga. Mabuti na lang day off ko. Dahan-dahan akong bumangon sa kama at tumiretso sa banyo para magduwal. Mabuti na lang wala sa Aaron dahil kung nandito siya mapapansin niya ang pagduwal ko. Nasa na kayong lalaki iyon? Naisipan ko magbihis ngunit naalala ko wala akong matinong damit sa damitan ko. Puro nighties kaya doon ako nagpunta sa damitan ni Aaron. Kinuha ko ang malaking niyang t-shirt. Inamoy ko muna ito bago ko isinuot. Nakaka-addict yung amoy na lalaking iyon. Kagat-labi kong sinuot ang malaking t-shirt. Lumabas ako ng kwarto na suot ang malaking t-shirt at maikling shorts. Dinaanan ko ang kambal sa kanilang kwarto ngunit wala na ang mga ito. Kanina pa yata gising. Pababa na ako ng hagdan nang marinig ko ang ingay na nagmumula sa sala. Anong meron? Iika-ika ako na bumaba ng hagdan hanggang sa maabot ko ang sala. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang napakarami naming bisitang mga lalaki. Nakaupo ang mga ito kaharap ni Aaron. Mga 10 yata ang mga ito at mukhang kasing edad ko lang ang mga ito. Napalingon sa kinaroroonan ko sa Aaron. Nagtama ang aming mga paningin. Ang mga lalaking kausap niya ay napalingon sa kinaroroonan ko.
Kaagad na kumunot ang noo niya nang mapansin kong pinasadahan niya ako ng tingin. Anong meron? Bakit ang dami mga lalaki? Palapit sa kinaroroonan ko si Nanay Nelia kaya kaagad kong tinanong ito. Nanay Nelia, ano pong meron? Diyos sir kasi, hinahanapan ka ng bodyguard. Bodyguard? Halos hindi ako makapaniwala sa sagot ni Nanay Nelia. Opo ma'am, pero tila wala namang nagustuhan si sir. Dagdag pa ni Nanay Nelia. Napalunok kaagad ako. Bakit kailangan akong hanapan ng bodyguard ni Aaron? Hindi naman ako yung importanteng tao sa mundo na kailangan may bodyguard pa. Sambit ko sa kawalan. Importante ka po sa kanya, ma'am. Sabat ni Nanay Nelia sa tila kinikilig na napahagikik ito. Ako na may natigilan na tila kinilig sa sinabi ni Nanay Nelia. Napangiti ako nang wala sa oras. Nang ibalik ko ang paningin sa kinaroroonan nila Aaron ay pansin ko ang pagtayo nito at naglakad palapit sa kinaroroonan namin ni Nanay Nelia. Itatanong ko pa sana kay Nanay Nelia kung nasa ng kambal ngunit kaagad na nawala ito sa tabi ko. Tanong ko ang pagpasok nito sa kusina. Nasa harapan ko na rin kaagad si Aaron at masamang nakatingin sa akin. Go back to our room and wear nice clothes and long shirts, Ali. Maotoridad na utos dito sa akin. Kaagad kong binaba ang tingin saka ko lang napansin na ang ikli pala ng suot kong short. Napangiwi ako saka ko ito tinalikuran. Kaya pala nakakunot ang kanyang noo dahil susuot kong maikli. Third person's POV. Iiling-iling na tinanaw ni Aaron ang pabalik sa itaas na asawa. Suot ang maikling shorts nito ay bigla siyang nainis dahil sa mga in-interview niyang mga lalaki nakatingin lang sa asawa niya. Eyes on me, not on my wife. Madiing sabi niya sa mga lalaking ini-interview niya. Inaamin niyang napakaganda pa rin ang asawa niya kahit bagong gising ito. Kaya niya pinabalik sa kwarto si Ali at pinagbihis ito. Ayaw niyang pinagtitinginan ito ng ibang lalaki lalo pa't kukuha siya dito ng magiging bodyguard. Paano pa niya ma-hard ang isa sa mga ito kung ngayon pa lang ang lagkit na ng mga tingin nito sa asawa niya? Dahil sa nangyari walang ni isang napili si Aaron sa lahat ng na-interview niya na para sana maging bodyguard ni Ali. Tinawagan niyang muli ang agency. Yes, Mr. Anderson? Bakit nasa line of 20 sa mga pinadala mo dito? Gusto ko yung may edad na. They will watch over my wife and not just any other person in my life. Inis na sermon niya sa babaeng kausap niya. Sorry, Mr. Anderson. Magpapadala na lang po ulit kami dyan. What qualifies you to be your wife's bodyguard? I like the one at the age of 40s. Don't send anyone here in their 20s. Another thing, don't send a good-looking one either. Don't waste my time cause I will never accept those. Inis na sabi niya sa babae. Biglang hindi umimik ang babae sa kabilang linya. Umabot pa na ilang segundo bago ito nakapagsalita. Oh, okay po, Mr. Anderson. Hahanap po kami ng papasasa. Hinahanap niyo. Nautal na lang ang babae dahil sa galit niya. Hindi pa naman siya nababaliw para bibigyan niya ng gwapong bodyguard si Ali. Ashley's POV. Nasa dining table ang dalawa nang dumiretso ako sa kusina. Nakabusangot ang mukha ni Aliana nang madatnan ko habang pinapakain sila ni Nanay Nelia. Lumapit ako kay Aliana. What's wrong, baby? Tumingala ito sa akin. Hindi pa rin nawawala ang busangot nitong mukha. Bago pa niya sagutin ang tanong ko'y dumating naman sa Aaron. How are my kids? Nakatulog ba kayo ng mahimbing? Kaagad na tanong ni Aaron nang makapasok ito sa kusina. Sabay na napalingon dito ang kambal. Yes, Dad. Kaagad na sagot ni Hayden. Daddy, bakit hindi kayo paalam sa akin? Bakit niyo ko ang mama ko? Di siya tulog sa tabi ko. Doon siya tulog sa tabi mo. Hate you. Natigilan ako dahil sa sinabi ni Aliana. Maging si Aaron ay natulala at napaawang ang labi. Nang mahimas-himasan, si Aaron ay kaagad na lumapit kay Aliana. Sorry baby, hiniram ko lang ang mama mo. Yumuko si Aaron para ibulong iyon sa anak niya. Malakas naman kaya narinig ko. Sa susunod, huwag niyo nahiram si mama ha. Hindi siya laruan eh. Hindi niyo na po maalala? 2 points pa lang kayo. Hindi niyo pa po abot 10 points. Kung di niyo abot yun, di mo pwede hiram mama ko. Natigilan si Aaron. Maging ako'y natigilan at napaisip kung anong 10 points ang sinasabi ni Aliana. May usapan sila ng ama? Ano naman kaya iyon? Baby, hindi pwedeng hindi hiramin ng daddy ang mama. Daddy needs your mommy. Reklamo naman itong si Mokong sa anak niya. Mas lalong sumama ang tingin ni Aliana kay Aaron at saka naghalukip-kip habang nakaupo. Okay, fine baby. Hindi ko nahihiramin ang momo. Kumain ka na. Continue your food. Bahagi ako natawa dahil walang nagawa si Aaron sa anak niya.
Si Aliana lang pala ang katapat ni Aaron. Ayaw niya din pala na galit sa kanya si Aliana. Kaya baka mamaya ibabalik na ni Aaron ang mga damit ko sa kwarto ng kambal. Hindi ko pa nga nakikita ang mga damit ko. Nabaling ang tingin ni Aaron sa akin. Sinuyod dito ang kabuuan ko. Kumusta naman kaya yung mga in-interview niya kanina? Totoo kaya ang sinabi ni Nanay Nelia na naghahanap si Aaron ng magiging bodyguard ko? Ayoko na lang tanungin. Wala naman siyang sinabi pagkatapos niya akong titigan. Humila ito ng upuan saka umupo sa tabi ni Hayden. Would you give your husband a lunch? Tumingala ito sa akin. Nakatayo pa kasi ako sa tabi niya. Ay, senyorito, ako na po. Nakaredy na po ang pagkain niyo. Ihahain ko na lang po sa mesa. Sabat ni Nanay Nelia. Hindi kasi ako nakapagsalita. No, Nanay Nelia. I want my beautiful wife to take care of my lunch. Kaagad naman na binara nito si Nanay Nelia sa kanya ako tiningnan. Maganda rin naman ho ko, senyorito. Napaglipasan na nga lang ho, ang ganda. Pagbibiro naman ni Nanay Nelia, bahagi ako napatawa roon. Ako na ho, Nanay Nelia. Hindi na lamang ako umangal. Nilagyan ko siya sa plate niya ng konting kanin at saka ulam at nilagyan ko rin ng juice ang baso niya. Ako na naglagay para sa kanya kahit nasa harapan niya yung pagkain. Nakakahiya naman sa kanya. Meron pa po ba kayong gustong kainin? Medyo natawa ako sa nasabi ko, saka ko inayos ang boses ko. Tinignan niya ako na parang hinuhubaran sa klase ng titig niya. Isa lang naman ang gusto kong kainin. Ikaw? Nalaki ang mga mata ko sa sinagot nito. Napatingin sa amin ang dalawa, maging si Nanay Nelia ay narinig kong natawa. Napalunok ako at biglang nag-init ang pisngi ko. You're blushing, ha? Puna nito sa akin. I cleared my throat. Hindi. Kaagad na sagot ko. Napatingin ako sa kambal nang biglang magsalita sa Aliana. Paano niyo makakain si Mama, Daddy? Hindi naman po yun pagkain. Inosenteng tanong ni Aliana. Oo nga, Daddy. Pagkain lang po yung kinakain. Tao po si Mama, hindi pagkain. Maging sa Hayden ay nagsalita na rin. Tila naguguluhan sa kanilang narinig mula sa kanilang ama. Hindi pa rin kasi mawala sa kanyang kapilyuhan kahit katabi yung mga anak. Tumikim naman si Aaron. May halik sa akin ang mami niyo mamaya. Paliwanag ni Aaron sa dalawa. Narinig kong muli ang pigil na pagtawa ni Nanay Nelia. Nilingon ko ito at tinatakpan pa nito ang bibig para hindi lumakas ang tawa. Sino po nagsabi sa inyong makakalik kayo kay Mama? Hindi niyo pa po natatapos ang 10 points niyo kaya wala kayong halik mula kay Mama. Nakangusong sabi ni Aliana. Nagawa ko na, Aliana. Nahalikan ko ng mama mo. Sobra-sobra pa. Pilyong sabi ni Aaron sa anak niyang si Aliana. Natigilan si Aliana at hindi nakapagsalita. Nagpapalit-palit ang tingin ni Aliana sa amin ng daddy niya. Talaga, Mama? Hinalikan kayo ni Daddy? Nakanguso pa rin na tanong sa akin ni Aliana. Kasi baby, Hindi ko alam kung ano nga bang isasagot ko sa anak ko. Yes, baby. Pero halik lang sa pisngi, baby. Kagad na paliwanag ko sa anak ko. Tumaas sa mga kilay ni Aliana at kagad na nagsalubong. Ang buong akala ko'y magagalit ito sa daddy niya, ngunit nag-thumbs up pa ito at ngumiti sa daddy niya. Daddy, plus 1 point na po kayo dahil kiss mo si Mama. Meron na po kayo 3 points. Kaagad na bawi ni Aliana. Ano? Akala ko magalit sa Aliana dahil inalikan ako ng daddy niya. Pero ano sinasabi nitong plus 1 point pa ang daddy niya? May usapan ba sila na hindi ko alam? Kaagad na tinakpan ni Aaron ang kanyang daliri ang sariling labi. Pinatahimik dito sa Aliana. Baby, ang usapan natin, sekreto lang natin yun. Huwag mo sasabihin sa iba. Even with your mommy. Kaagad naman sabi ni Aaron sa anak niya. Okay po, Daddy. I will keep our secret. Walang ibang makakaalam, I swear, Daddy. Nagtaas pa ng kamay sa Aliana saka sila nag-high five. Nalilitong napatingin na lamang ako sa kanila. Umalis ako sa dining table dahil bumaliktad ang sikmura ako sa naaamoy ko. Ayoko yata sa amoy ng lipstick. Kagad akong tumakbo sa banyo para dumuwal. Mabuti na lang nakatakbo pa ako. Hanggang kailan ko ba itatago ito kay Aaron? Pagbalik ko sa kusina, wala na doon ang mag-ama. Pinagpatuloy ko ang pagkain ngunit walang ulam. Ayoko ng ulam na nakahain sa mesa. Meron akong gustong kainin pero hindi ko masabi. Kanin lang ang kinain ko. Nang matapos ay maghuhugas na sana ako ng plato ng pinagkainan ko ngunit inagawin sa akin ni Nanay Nelia. Ako na human. Tawag po kayo ni Senyorito. Nasa sala po at may mga kausap na naman po mga lalaki. Pero sa ngayon, hindi na mga pogi at hindi na rin mga bata ang kausap niya. Kundi may mga edad na pero malalaki ang katawan. Biglang bulong sa akin ni Nanay Nelia. Ho?
Ano na naman kaya ang trip ni Judas? Bakit may mga ini-interview na naman siya ngayon? Punta na ho kayo sa sala, ma'am. Napatawag niya po kayo sa akin. Bakit to ho? Hindi ko ho alam eh. Nagugas ako ng kamay sa kanagpunas. Salamat ho, Nanay Nelia. Maiwan ko na po muna kayo. Paalam ko dito. Nagtuloy ako sa sala at nanlaki ang mga mata ko dahil nasilayan ko ang ilang mga lalaki na kausap ni Aaron. Lumapit ako sa kanila. It's good that you're here. Hinapit ni Aaron ang bewang ko nang makalapit ako sa kanya. Gusto ko pumili ka sa kanila ng 2 magiging bodyguards mo. Sabi nito sa akin. Ano? Napalayo ka agad ako sa kanya. Why? Tila, nagtaka pa kung bakit ganoon ang reaksyon ko. Akala ko pa naman hindi na matutuloy ang pagkuha niya ng bodyguard para sa akin, pero ano to? Tinuloy niya. Lahat pa yata nasa mid-30s or 40s na at ang lalaki pa ng mga katawan. Ayoko ng bodyguards, Aaron. Hindi naman ako presidente para bigyan mo ng bodyguards. Hindi ako ganoong kaimportanteng tao para... But you're important to me, Ali. Kagad naputol niya sa sinasabi ko. Napawang ang labi ko sa sinabi niya. Napalunok na rin at the same time. Importante ka sa akin kaya kita binibigyan ng bodyguards. Tinuldukan niya ang sinabi ko. Bakit? Bakit kailangan may bodyguards ako? Tanong kong muli sa kanya. Did you hear what I said? Importante ka sa akin at sa mga anak natin. That's all. Napatingin sa amin ang may edad na lalaki pero matatangkad at mukhang malalakas. Hinila ko sa Aaron palayo. Yung hindi maririnig ng mga lalaking naroroon. Saan mo ba ako pinoprotektahan, Aaron? Kay Mr. Rossi ba? Nagsaselos ka? Prangka na tanong ko sa kanya. No, I'm not jealous of that fucking guy. Bakit hindi mo nalang aminin? Nagsaselos ka. Bibigyan mo nila ako ng bodyguards, may mga edad pa. Bakit hindi mo ko bigyan ng kasing edad ko? What? Is that what you want, Ali? I won't give you that. Sabihin mo na kasi ang totoo na nagsaselos ka. Asar ko sa kanya. Tinitigan niya ako. Bumaba ang tingin niya sa labi ko. Napalunok ako. Baka sa sinabi ko bigla niya na naman akong halikan. Itinula ko siya. Umalik ka na doon. Kung meron man na dapat na magkaroon ng bodyguards dito, hindi ako yun. Alam mo kung sino yun? Ikaw. Turo ko sa kanya. Why me? Kaya ko sarili ko. Sagot naman niya. Kasi matanda ka na. Kaagad na sabi ko. What? Naalarma kaagad siya sa sinabi ko. 32 ka na, kaya dapat ikaw may bodyguards, hindi ako. Ako bata pa. Ikaw, uugod-ugod na. Asar ko sa kanya. Kaagad na kumuyom ang kamao nito. Napalunok ako at agad napalayo sa kanya. Baka bigla akong suntukin nito dahil sa sinabi ko. Say that again, Ali. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Matanda ka na at uugod-ugod. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla niyang sinakop ang labi ko. Nanlaki kaagad ang mga mata ko at hindi nakagalaw. Napako ako sa aking kinatatayuan dahil sa diin ang paghalik niya sa akin. Pinisil pa niya ang bewang ko na nagpaliyad sa akin. Now, you know kung paano magparusa ang matandang talutukoy mo? This is not the right time to punish you, my gorgeous wife. I have the right time for that. Pilyong sabi nito pagkatapos niyang pakawala ng aking labi at pinisilin naman ang aking baba. Napalunok ako. Tanaw ang pagtalikod at paglalakad niya palayo sa akin. Natulala na lamang ako at napaawang ang aking labi. Third person's POV. Habang nakatanaw si Aaron sa babaeng sumasayaw sa entablado kasamang kaibigan sa isang club, umalis siya ng bahay pagkatapos niya mag-interview kanina. Hindi naman niya akalaing dito pala siya dadalhin ni Dustin. Silang dalawa lang ang magkasama dahil as usual, hindi na naman nakaalis ng bahay si Elijah. Si Hermes naman ay nasa ibang bansa. Sa nasuyo raw nito ang babaeng naka one night stand o ang ina ng anak nito. Bakit ngiti-ngiti ka? Huwag mo sabihing type mong babaeng yan. Puna ni Dustin sa kanya. Tinutukoy nito ang babaeng sumasayaw sa gitna ng entablado. Wala ko ibang gusto kundi ang asawa ko lang. Sagot niya dito sabay lagok ng alak. Sino ba kasi yung sinasabi mong asawa? Bakit hindi may pakilala sa amin? Sa akin? Siya lang naman yung kaisa-isang babaeng nagsasabi sa aking matanda. Ang lakas ng loob niyang sabihan ako kapag inaangkin ko naman panay ang ungol. Nalalasing na sabi niya kay Dustin. Napailing si Dustin at natawa na rin. Ang lakas ng tama mo. Sabi ni Dustin sa kanya. Napangiti siya at muling lumagok ng alak. May ba nga tayo? Atin ka ba sa party? Wala namang maayos at maganda sa party. Mas masaya pa rin sa bahay. Kasama at masisilayan ko pa maganda kong asawa.
Nalalasing na sabing muli ni Aaron at saka muling lumagok ng alak.